Samantala, sa pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Pamahalaan at National Democratic Front, nanindigan ng NDFP na nakadepende ang kanilang paglahok sa joint ceasefire sa hirit nilang pagpapalaya sa mga political prisoner. Kasabay nito, binigyang diin naman ng NDFP na dapat katanggap-tanggap sa magkabilang panig ang amnestiyang ibibigay ng Pangulo. Alamin natin ang iba pang detalye sa ulat ni Ria Fernandez, live mula sa Oslo, Norway. Ria! Peace talks para mabigyan ng amnestiya yung mga political prisoner. Ang pinangahawakan lamang nila yung commitment ng Pangulo na mabigyan nga ng amnestiya ang mga ito. Oras na matupad ito ay agad naman daw silang tatalima sa joint ceasefire. Nanindigan ng National Democratic Front na makikiisa lamang ito sa joint ceasefire kung palalayain ng pamahalaan ang lahat ng political prisoner. Kawawa yung mga political prisoners na napakatagal na kinulong sa trumped-up charges of common crimes in violation of the Hernandez Political Offense Doctrine and in violation of Carril. And in the case of the JASIC protected, also in violation of JASIC. In the first place, they should not have been arrested and detained. No? So, simple as that. Compliance, immediate compliance. Pag hindi ka marunong mag-comply sa existing agreement, paano maniwala NDF na yung gagawin pang agreement ay masusunod? Kasabay nito, binigyang diin ng NDF na dapat katanggap-tanggap sa dalawang panig ang amnestiyang ibibigay ng Pangulo. It is actually a document to requiring you to admit guilt, and then there are humiliating terms. No? I'm not saying na mangyayari yan, pero mas mabuti ang kwentas claras at the beginning. Inirekomenda na ng GRPP's panel kay Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapalaya sa mahigit 400 political detainee. Pero umapila si GRPP's panel chairperson at Labor Secretary Silvestre Bello III sa NDF na habaan ng pasensya dahil kailangan pa nitong dumaan sa hudikatura, bagay na walang kontrol ang Pangulo. That we have to go through the judicial process, which sometimes, unfortunately, sometimes is very tedious and very delayed. But nonetheless, we assure the NDF that the panel will not slip on its obligation to comply with the commitment of our President. Gayunman, ipinunto ni Bello na hindi dapat maging precondition ng isa't isa ang amnestiya at joint ceasefire. Because we believe that they have to be released. And as to whether the ceasefire should be attained, bilateral and permanent ceasefire, this has to be on the merits. Because it is also one of the confidence building measures, and we expect the NDF also to show its sincerity in the peace negotiation. Sakaling hindi magkasundo ang pamahalaan at NDF dito, sinabi ni Siso na hindi maaapektuhan ang buong usapang pangkapayapaan at tuloy pa rin ang negosasyon sa ibang usapin. Ang peace talks, katunayan nga raw ay mas marami yung pinagkakasunduan ng dalawang panig pagdating doon sa pagbuo ng mga agreement. At kaninang alas 11:30 ng umaga dito sa Oslo ay nag-resume na yung meeting ng Reciprocal Working Committee para sa Social and Economic Reforms. Ito yung bumubuo doon sa Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms o CASER. At kahapon natapos na yung outline naman doon sa Political and Constitutional Reforms. So baka in 6 to 7 months ay matapos na yung kasunduan sa dalawang agenda na ito. Ralph? Maraming salamat, Ria Fernandez, live po yan mula sa Oslo, Norway. Hi, ako po si Aljo Bendijo. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang ang subscribe button.